Hindi kailanman inakala ng lalaking ito na mangyayari ito bilang pinakamalakas na figura sa demonyong landas. Siya ay talagang pilit na pinupukaw ng ilang mga hamak na siga. Itinago na niya ang bawat bahagi ng kanyang kultibasyon. Ngunit paano man, nakasalubong pa rin siya ng isang grupo ng mga walang kaalam-alam na langgam na gustong mamatay. Lumalabas na ang lalaking ito ay nagngangalang Samagum. Noong bata pa siya, inatake siya ng mga bandido at nauwi siya roon bilang bihag. Kinalaunan, dinala siya sa pamilihan ng mga alipin. Ipinasa-pasa mula sa iba't ibang may-ari hanggang sa bilhin siya ni Guanhyo, ang heaven-piercing cult master ng demonyong landas. Sa loob ng lambak na yon, hindi mabilang na mga bata na kasing edad niya ang magkakasamang nagsanay. Doon din nakilala ni Samagum ang kanyang kapatid sa panumpa na si Chelyu. Sa simula, dahil sa kanyang malakas na pangangatawan, si Chelyu ay isang taong hindi talaga matalo ni Samagum. Ngunit sa huli, sa lahat ng mga batang lumaki sa lambak na yon, si Samagum ang naging pinakamahusay. Minsan ay pinangakuan sila ng cult master na kung titiisin nila ang 10 taon ng malupit na pagsasanay, ibabalik niya ang kanilang kalayaan. Ngunit nang lumipas ang 10 taon na yon, nagbago ang kondisyon na pabagsakin ang 1-0 makapangyarihang figura na kumokontrol sa demonyong landas. Gumugol pa si Samagum ng 3 taon upang tulungan ang cult master na patumbahin silang 1-0. At kahapon lang, sa wakas ay naipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama dahil ang mga taong iyon ang tunay na salarin na pumatay sa kanyang ama noon. Sa sandaling ito, hindi man lang maalala ng pinuno ng mga bandido na nakatayo sa kanyang harapan kung kailan niya ginalit ang naglalakad na bangungot na ito. Tinitigan ni Samagum ang takot na pinuno ng mga bandido. Ang alitan sa dugo na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng mahigit 1 dekada ay matatapos na rin ngayon. Sinubukan pa rin ng pinuno ng mga bandido na lumaban ng huling beses, at nagtanong sa nanginginig na boses, wala tayong anumang alitan, hindi ba? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Samagum. Mukhang napakaraming ginawang kasamaan ng hinayupak na ito kaya tuluyan na niyang nakalimutan ang ginawa niya noon. Itinaas ni Samagoon ang duguang espada sa kanyang kamay, dahan-dahang iniangat ang talim nito. Si Simus, ang pinuno ng mga bandido, ay nagmadaling pumwesto para dumepensa. Paulit-ulit na sumisigaw ng panganib ang kanyang isip habang desperado siyang naghahanap ng matatakasan. Ngunit paano naman siya bibigyan ni Samagum ng pagkakataong iyon? Itinaas niya ang kanyang kamay at hiniwa ito pababa. Sa sumunod na sandali, tumalsik ang isang tainga ng pinuno ng mga bandido, at biglang bumulwak ang dugo kung saan-saan. Susubok ka na agad tumakas. Hindi yan mangyayari. Susunod naman ang mga braso at binti mo. Mag-isip kang mabuti. Ano ba talaga ang ginawa mo 12 taon na ang nakalipas? Habang hawak-hawak ang kanyang tainga kung saan umaagos ang dugo, nanginig at bumulong ang pinuno ng mga bandido, 12 taon na ang nakalipas. Ito kaya ang misyon ng pag-escort noon? Noon, ilan lang na maliliit na bata ang nakaligtas sa misyong iyon ng pag-escort, at brutal nilang pinahirapan ang mga batang iyon. Nang makitang naalala na rin sa wakas ng pinuno ng mga bandido ang nangyari, muling iwinasiwas ni Samagum ang kanyang espada, at direktang pinutol ang mga braso at binti nito. Ngayon, natatandaan mo pa ba ang pangalang Samagham? Pagkatapos mo akong pahirapan noon, ibinenta mo ako sa pamilihan ng mga alipin. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang naalala ng pinuno ng mga bandido ang bata mula noon. Hindi niya kailanman inakala na pagkalipas ng mahigit 10 taon, babalik talaga ang batang iyon para maghiganti. Kinurbanisa ang kanyang mga daliri na parang mga kuko at idiniin ang kanyang mga kamay ng direkta sa dibdib ng pinuno ng mga bandido. Sayang dahil hindi na siya maililigtas ng pagsisisi ngayon. Sa sumunod na sandali, hinigop niya hanggang sa matuyo ang pinuno ng mga bandido. At dahil doon, sa wakas ay natupad na ang huling kahilingan ni Samamagum. Maya-maya pa, isang pader na hindi kalayuan ang biglang sumabog na may nakakabinging ingay. Lumalabas na pinalaya na pala ni Chelu, na nagsanay kasama si Samagum simula bata pa, ang lahat ng mga bilanggo. Napamura si Chelu. Ang mga hinayupak na ito ay nangahas pa talagang ibenta si Kapitan bilang isang alipin. Ngunit napagtanto ni Samagum na hindi siya ganoon kakontento gaya ng inaasahan niya. Tiningnan siya ni Chelu gamit ang kanyang nakagawiang tapat na mukha at nagtanong, kaya iiwan na ba natin ang buhay na ito at uwi na tayo ngayon? Itinaas ni Samaghum ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng kanyang bayang sinilangan. Sa wakas, maaari na siyang bumalik. Ang landas na ito ng numero 1 espada sa demonyong landas, na namansahan ng pula dahil sa dugo, ay umabot na rin sa wakas nito. At humantong iyon sa eksena kanina, kung saan sinabi ni Samagum sa cult master na nais na niyang magretiro mula sa martial world. Sa simula, ayaw siyang hayaang umalis ng ganoon kadali ng cult master, ngunit nabayaran na ni Samagum ang lahat ng kanyang utang na loob. Kaya't nagpasalamat si Samagum sa kanya at sinabi, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin sa lahat ng mga taong ito. Mag-ingat ka. Naisip pa rin ang gwardyang nasa likod ng cult master na labis ang kayabangan ni Samagum, ngunit pinigilan siya ng cult master. Dahil sa ngayon, ang lakas ni Samagum ay umabot na sa antas na hindi man lang matarok ng cult master.
Kumaway rin si Chelu sa cult master mula sa labas ng pinto. At sa ganoong paraan, naipaghiganti ni Samagum ang kanyang matinding galit, natapos ang imposibleng misyon, at opisyal na tumalikod sa buhay na yon. Kapitan, yan ba ang guardian spirit na palagi mong sinasabi? Tumingin si Samagum sa direksyon kung saan nakaturo si Chelly. Ito ang kanyang bayang sinilangan. Taon-taon, ang kanyang mga magulang at ang mga matatanda ng nayon ay nagtitipon dito upang sambahin ang guardian spirit. Noong bata pa siya, umaakyat siya roon kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing may libre siyang oras. Masayang niyakap ni Samagum ang malaking puno sa kanyang harapan at bumulong, nakabalik na talaga ako. Maging si Cholu ay hindi inasahang makikita ang ganitong bahagi ng kanyang pagkatao. Mula noong araw na nagkita sila, palagi nang nagpapakita ng malamig na ekspresyon na parang isang bloke ng bato si Samagum. Pagkatapos ay biglang umalingaw-ngaw ang isang boses ng bata. Ginoo, hindi basta-basta pwedeng yakapin yan ng mga tagalabas. Lumingon si Samagum sa boses at nakita ang tatlong batang nakatayo na hindi kalayuan. Kausap nila siya na may mga seryosong mukha. Ngumiti si Samagum sa kanila at sinabi, hindi ako tagalabas. Kayong mga bata ay mula sa nayon ng Doha. Tama, natigilan ang tatlong bata. Paano mo nalaman ang nayon namin? Dahil nakatira rin ako rito noong bata pa ako. Ang punong ito ay ang guardian spirit. Hindi ba? Mayroong isang maliit na sapa sa hilaga ng nayon. Tama ba? Kung pupunta ka sa kaliwa mula roon, may isang kubo. Diyan dati nakatayo ang bahay namin. Ngunit biglang hinawakan ng batang babae ang batang lalaki sa tabi niya at sinabi, sinungaling ka. Bahay iyon ni Edu. Walang tatay o nakatatandang kapatid si Edu na mukhang bandido. Natigilan si Samagum sa kanyang kinatatayuan. Kauwi niya pa lang at tinawag na agad siyang bandido ng isang bata. Agad namang idinagdag ng isa pang bata, siguradong nagsisinungaling ang ginoong iyan. Nakakita ka na ba ng ganyang kapangit na ginoo sa nayon? Mabilis na itinulak ng batang babae sa tabi nila ang batang lalaki at hinikayat itong umalis. Pagkatapos ay nagtatakbo palayo ang mga bata sa isang iglap na naiwan ang sumisigaw na si Cholu sa kanilang likuran. Kayong mga pasaway na bata, sino ang tinatawag ninyong pangit na bandido? Ngunit sa ngayon, nakaramdam ng pag-aalala si Samagum dahil hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang Adoo. Sa kabilang banda, hindi naman masyadong inisip iyon ni Cholu. Kaswal siyang pumitas ng isang milokoton mula sa kalapit na puno at kinagat ito agad. Matapos itong matikman, napagtanto niya na medyo matamis pala ito. Nang makitang palayo na si Samagum, mabilis na pumitas pa ng ilan si Cholu at sumigaw, Kapitan, ang sasarap ng mga peach na to. Hindi nagtagal, nakarating si Samagum sa labas ng isang pawid na kubo sa tabi ng lawa ng nayon. Ito ang tahanang mahigit 10 taon na niyang pinapangarap. Humabol si Chelwo at mausisang nagtanong, Kapitan, ito na ba ang lugar? Tumango si Samagum. Akmang papasok na sana siya nang may biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Sino yan? Lumingon si Samagum at nakitang isang matandang lalaki ang tumawag sa kanya. Sa likod ng matanda ay nakatayo ang maraming taga-nayon, bitbit ang mga asarol at karit sa kanilang mga kamay. Nang mapansin ni Samagum ang maliit na batang babae sa gitna ng karamihan, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Siguradong bumalik siya sa nayon at nagsumbong sa mga nakatatanda. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda, anong ginagawa niyo rito? Kung may kailangan kayo rito, sa akin niyo sabihin. Mahinahong sumagot si Samagum. Dito na laging nakatira ang pamilya Sama. Umuwi lang ako sa sarili kong tahanan. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nanigas ang matanda, at unti-unting nanumbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Nag-aalangang nagtanong si Samagum, kayo po ba si Tito Jiang? Si Tito Jiang mula sa pamilya ng kapitan ng nayon. Tama po ba? Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Tito Jiang. Sa kabila ng lahat, mahigit 10 taon na ang lumipas, at isang paslit pa lang si Samagum noon. Sabik na hinawakan ni Samagum ang mga kamay ni Tito Jiang at sinabing, ako po si Samagum. Noong una, hindi pa rin nakakakilos si Tito Jiang. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nagtanong na hindi makapaniwala, ikaw yung batang lalaki mula sa pamilya Sama. Pagkatapos ay iniangat ni Samagum ang buhok sa kanyang noo. Naaalala niyo pa po ba ang peklat na ito? Ang pasaway na si Jinwook ang may gawa nito sa akin noon. Doon lang tuluyang naniwala si Tito Jiang na ang taong nasa harap niya ay ang bata nga mula sa pamilya Sama. Sa sumunod na sandali, niyakap niya si Samagum at napahagulgol. Noon nang marinig ni Tito Jiang ang balita, palagi niyang inakala na patay na si Samagum. Hindi niya lubos maisip kung gaano katinding paghihirap ang naranasan ng ganoon kabatang paslit. Nang gabing iyon, iniuwi ni Tito Jiang si Samagum sa kanyang bahay. Hindi niya napigilang magtanong kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Naglakbay pabalik ang isipan ni Samagum sa araw na iyon. Naging malupit ang panahong iyon at wala siyang anumang kagustuhang balikan ito. Nang makitang ayaw itong pag-usapan ni Samagum, tumigil na sa pagtatanong si Tito Jiang. Sa halip, tinanong niya kung paano namuhay si Samagum sa lahat ng mga lumipas na taon. Sa lahat ng mga lumipas na taon? Kamakailan lang, lumalaban pa rin si Samagum para sa kanyang kalayaan kung saan nakataya ang kanyang buhay, at ang lalaking iyon ang kanyang huling target, ang Northern Relay Sword Demon, isa sa 10 pinakamalakas na figura sa landas ng demonyo.
Mula nang mawala ang Panginoong Heavenly Demon, naging magulo na ang landas ng demonyo sa loob ng 300 taon. Nang mabalitaan ng Northern Nagiris Word Demon na may nagtayo ng heaven-piercing demonic cult at gustong pag-isahin ang landas ng demonyo, tumawa lang siya. Ngunit nang malamang inubos ni Samagum ang iba pang 10 malalakas na tao, napagtanto niyang hindi ito biro. Dahan-dahang huminga ng malalim si Samagum at sinabing, ikaw na ang pinakahuli. Kapag natalo kita, magiging malaya na ako. Siguro. Sa sumunod na iglap, sumugod sa kanya ang Northern Nagiris Word Demon nang nakataas ang kanyang espada. Kailanman ay hindi papayag ang pride ng isang tunay na eksperto na magmakaawa siya. Malamig lang niyang sinabi, talunin mo ako, at ikaw ang magiging unang espada ng landas ng demonyo. Pagkatapos ng isang bagyo ng kumikislap na mga talim, napuno ng usok at alikabok ang labanan, at nakaluhod na sa lupa ang Northern Nagiris Word Demon. Hindi niya inakalang ganito kalakas si Samagum, kahit na ibinigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya, habang pinapanood ang Northern Nagiris Word Demon na unti-unting malagutan ng hininga. Sa wakas ay naunawaan ni Samagum na tunay na siyang malaya. Ibinaba niya ang kupita sa kanyang kamay, saka sinabi kay Tito Jiang, pagkatapos noon, nakuha ako sa isang grupo ng mga mersenaryo at nagpalipat-lipat ng lugar. Tito Jiang, alam niyo po ba kung saan napunta ang iba ko pang kapamilya? Nagbuntong hininga si Tito Jiang at sinabing, narinig kong pumunta raw sa Sosan ang mga nakababata mong kapatid. Siguro ay nasa 7 o 8 taon na ngayon ang nakalipas. Mula nang mapahamak ang inyong pamilya noon, lagi akong nakikinig para sa anumang balita tungkol sa kanila. Kinaumagahan, nagpaalam si Samagum kay Tito Jiang, saka nag-isang pumunta sa isang bangin na hindi kalayuan sa nayon at lumuhod. Nalaman din niya kay Tito Jiang na pumanaw na ang kanyang ina. Hindi niya lubos maisip kung paano nakaligtas ang kanyang pamilya sa lahat ng mga taong lumipas. Sa gilid ng bangin, napahabulgol siya at hindi mapigilan ang pagyanig ng kanyang katawan. Pagkatapos nyon, dumating sina Samagum at Chelu sa isang lugar na tinatawag na Soshin. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal at nalaman niya kung saan nakatira ang mga nakababata niyang kapatid, pero hindi niya inaasahang ganito kahirap ang buhay nila. Tiningnan ni Cholo ang kanyang kapitan na madalas ay walang inuurungan, at nakitang may lugar din pala na hindi nito magawang lapitan. Agad siyang tumawa. Kapitan, natatakot ka ba? Bukod sa paghihiganti mo kamakailan lang, ngayon lang kita nakitang ganito mag-alala. Sinulyapan siya ni Samagum. Paanong naging pareho yon? Hindi man lang ito sineryoso ni Chelu. Buksan mo na lang yung pinto. Nagbuntong hininga si Samagum, iniisip kung anong klaseng pagdurusa ang pinagdaanan nila para humantong sa pagtira rito. Dagdag pa ni Chelu, Kapitan, ano naman kung luma at sira-sira na ang bahay? Sa kakayahan mo, madali mo lang mababawi ang lahat. Nang marinig iyon, bahagyang napangiti ulit si Samagum. Saka siya humakbang palapit at kumatok sa pinto ng may kaba at pag-aalinlangan. Ngunit walang sumagot sa loob. Sa halip, isang boses ang nanggaling sa likuran niya. Sino yan? Lumingon si Samagum at nakita ang isang magandang dalaga na nakatayo roon. Pumasok sa isipan niya ang imahe ng kanyang nakababatang kapatid na babae mula pagkabata. Siya na kaya ang kapatid niya? Nang makita ang dalawang lalaking nakatitig sa kanya, lalo na ang matipunong lalaki sa tabi niya na malagkit ang tingin sa kanya, agad na tinakpan ng babae ang kanyang dibdib at umatras sa takot. Walang pag-aatubiling sinuntok ni Samagum sa mukha si Cholo. Ang kapal ng mukha mong titigan ng ganyan ang kapatid ko. Pagkatapos ay humakbang siya palapit na may nanginginig na boses at nagtanong, ikaw ba si Samajong? Natigilan ang dalaga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sabik na hinawakan ni Samagum ang kamay ng kanyang kapatid, ngunit sa mahabang sandali, halos hindi siya makapagsalita sa tindi ng emosyon. Ngunit biglang tumalas ang kanyang paningin. Nararamdaman niya ang napakalakas na yin energy sa loob ng katawan ng kanyang kapatid. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Pero nang makitang hawak nito ang kanyang kamay at hindi binibitawan, mabilis na nagpumiglas si Samajong para makawala. Nawala sa sarili si Samagum saglit, at sa sandaling mabitawan niya ang kamay nito, diretsong bumagsak ang dalaga sa lupa. Agad na naguluhan si Samagum. Akmang tutulungan na sana niya itong tumayo, nang may galit na boses na sumigaw mula sa hindi kalayuan. Anong ginagawa niyo? Isang matabang binata ang galit na sumugod palapit sa kanya. Mabilis na sumigaw ang dalaga, Kuya, sinulyapan ni Samagum ang kanyang kapatid, na panandaliang napatigil ang tibok ng puso. Ito na kaya ang nakababata niyang kapatid na lalaki. Itinaas ng matabang binata ang kanyang kamao, at iwinasiwas ito ng diretsyo kay Samagum. Umusog sa gilid si Samagum at madaling naiwasan ang suntok. Pagkatapos sumablay sa unang tira, agad na sinubukan ng matabang binata na sumugod ulit. Galit siyang sumigaw, miyembro ako ng Domsom Society. Ang lalakas ng loob ninyong mga tarantado mula sa Blood Step Gang na guluhin ang pamilya ko. Ngunit patuloy na naiwasan ni Samagum ang bawat atake. Ni hindi man lang makatama kahit isang beses ang matabang binata. Lumitaw na si Samagum sa likuran niya na may manipis na ngiti at nagtanong, Dongsim Society, Blood Step Gang, ganitong gawain na ba ang pinapasok mo ngayon? Namula sa galit ang mukha ng matabang binata at naglabas siya ng kutsilyo. Ngunit sa sumunod na sandali, hinawakan ng isa pang lalaki ang kanyang pulso.
Sinabi ng lalaki sa mahinang boses, huwag kang gumamit ng kutsilyo. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni ina. Natigilan si Samagum. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina, at naglabas lang ng kutsilyo ang lalaking ito nang walang anumang tanong. Paano siya humantong sa ganito? Sa sandaling iyon, mahigpit pa ring hawak ng kabilang lalaki ang kwelyo ng matabang binata. Binalaan siya ng lalaki, itago mo ang kutsilyo. Matagal ko nang sinabi sa iyo na umalis ka na sa gang na yan. Nang makita ito, naunawaan ni Samagum na baka napilitan lang sila na walang ibang pagpipilian. Ngunit sa pagkakataong iyon, biglang nakawala ang matabang binata mula sa pagkakahawak ng lalaki, at mabilis na sumaksak patungo kay Samagum gamit ang kutsilyo. Bago pa man siya makalapit kay Samagum, hinawakan na siya ni Cholu. Sa isang pisil, nadurog ni Cholu ang paparating na patalim gamit ang kanyang kamay. Tinitigan ng matabang binata si Cholu at agad na nakaramdam ng matinding takot sa kanyang dibdib. Anong klaseng halimaw ito? Mabagsik na umiti si Cholu at pinakita ang mga kalamnan ng kanyang braso mismo sa harap niya. Naggitngit ang mga ngipin ng matabang binata at inis na nagsalita. Sa ganyang lakas, sige. Maging bandido kayo kung gusto nyo. Pero bakit pamilya pa namin ang nanakawan nyo? Agad na nagalit si Cholu. May mga bandido ba talaga rito, at saang banda ako mukhang bandido? Mabilis na pinigilan ni Samagum si Cholu, na abala pa rin sa pagpapakitang gilas ng kanyang mga kalamnan. Pinanood ng iba si Samagum na humakbang palapit, bakas pa rin ang galit sa kanilang mga mukha. Sasabihin na sana ni Samagum kung sino siya nang biglang tumingin sa likuran niya ang matabang binata na may takot. Nandito na ang Blood Step Gang. Lumingon si Samagum at nakita ang ilang siga na dahan-dahang naglalakad palapit. Nang makita nila ang mga hindi pamilyar na mukha ni na Samagum at Chelu, kumunot ang mga noon nila at nagtanong, sino ang dalawang ito? Bakit hindi pa natin sila nakikita rito noon? Malamig silang tinitigan ni na Samagum at Chelu. Kaya ito pala ang mga taong nang-aapi sa mga nakababata niyang kapatid. Saka lumapit ang leader ng mga siga at tinulak si Samagum. Mayabang siyang nagtanong, at kayo? Sino ba kayong mga gago kayo? Kasabay nito, isang matipunong lalaki na halos kasing laki ni Chulwo ang humakbang sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw ang lalaking nasa likuran niya, teritoryo ito ng Dongsim Society. Anong ginagawa niyo rito? Nang makita ng siga ang labis na katapangan ng bata, tinapik niya ang pisngi ni Samagum at balak munang turuan ng leksyon ang bata. Ngunit sa sumunod na segundo, ang espada sa kanyang likuran ay nasa kamay na ni Samagum. Hiniwa ni Samagum ang leg niya sa isang taga, sa kakaswal na itinapon ang bangkay sa lupa. Natigilan sa kinatatayuan ang mga siga sa likuran niya, hindi makapaniwala na talagang nangahas si Samagum na gawin yon. Saka lamang sila natauhan ng gumulong sa lupa ang ulo ng kanilang boss, kaya't nagkani-kanyang bunot na sila ng kanilang mga sandata. Malamig silang tinitigan ni Samagum, na parabang nakatingin na siya sa mga patay na tao. Sa kabilang banda, biglang na-excite si Cholu. Binunot ng mga siga ang kanilang mga espada at sumugod kay Cholu, na nakatayo sa pinakaharapan. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Cholu. Sa bagay, ilang araw na niyang hindi naiuunat ng maayos ang mga kalamnan niya. Pagkatapos ay dire-diretso siyang sumugod sa mga ito. Sa ilang suntok lamang, natapos na kaagad ang laban. Kahit si Cholu ay hindi inasahan na ganun lang sila kadaling babagsak. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok, ginulpi ang bawat isa hanggang sa hindi na makilala ang kanilang mga mukha. Agad na nabigla ang mga nakababatang kapatid ni Samagum. Noong una, inakala talaga nila nakasabwat ng mga lalaking iyon sina Samagum at Cholu. Naiinis na sinabi ni Cholu, ano bang inaasahan nyo? Ang mga basurang ganito ay hindi man lang karapat-dapat na maging mga tauhan ko. Pagkatapos ay humakbang si Samagum palapit at sinabi sa kanila, ako si Samagum. Ako ang kuya ninyo. Habang nagsasalita siya, ipinakita niya ang peklat sa kanyang noo. Tuwang-tuwang nagtanong ang bata, ikaw ba talaga ang kuya namin? Nang makitang nakilala rin nila siya sa wakas, masayang ngumiti si Samagum. Ako ito. Nakauwi na ako. Matapos iyon, patakbong lumapit at yumakap sa kanya ang nakababata niyang kapatid na si Ho at humagulgol ng iyak. Parehong nakatayo roon sa gulat ang magkapatid, hindi makapaniwala na pagkatapos ng higit sa 10 taon, totoong bumalik na ang kanilang kuya. Pagkatapos nito, sumunod si Samagum sa kanila papasok sa bahay. Masayang tinatapik pa rin ni Cholu si Ho sa balikat dahil pakiramdam niya ay kauri niya ang batang ito. Hindi na ito masyadong pinansin ni Ho. Habang may kuryosidad namang tinanong ni Ho Hyun si Cholu, bakit kapitan ang tawag mo sa kuya ko? Agad na tumawa si Cholu. Dahil palaging hinahamon ng kuya mo ang kapitan noon at nauwi siya sa napakalaking utang. Agad na nawala ng masabi si Samagum. Huwag kayong makinig sa mga kalokohan niya. Ayaw ko lang na tinatawag akong kuya ng isang higanteng tulad niya. Kaya kamusta na kayo? Pagkarinig niyon, agad na ibinaba ng kanyang kapatid na babae ang ulo niya. Sinabi ni Ho, nagtatrabaho na ako ngayon bilang escort guard sa PLC Escort Agency. Tumalim ang tingin ni Samagum sa sandaling marinig niya yon. Sa isang escort agency na naman, tumingin siya kay Ho at nagtanong, sigurado akong tinutulan ng husto yan ni ina noon, di ba? Nagbuntong hininga si Ho. Mas matindi pa ang pagtutol ni ina kaysa sa inaakala mo. Sa sandaling iyon, nagsalita rin si Ho Hyun.
Siyempre, tinutulan niya ito. Nawala ang kuya natin dahil sa ganyang uri ng trabaho. Hindi siya kailanman dapat sumali sa isang escort agency. Pinukol siya ni Ho ng malamig na tingin. Ang kapal naman yan magmula sa isang taong buong araw na naglalagi sa mga eskinita. Hindi nagpatalo si Ho Hyun. Kahit paano ay mas malaki ang kinikita ko. Ikaw naman itong nang-aabuso ng mga mahihina. Hindi namin kailangan ang ganyang maruming pera. Nang marinig iyon, sumabog sa galit si Ho. Sino bang nagsasamantala sa kanino? Ilang beses ko ba kailangang sabihin sa'yo? Hindi kami gumagawa ng ganyang bagay. Bigla na lang, padabog na ibinaba ng kapatid niyang babae ang plato ng pagkain sa mesa. Pwede ba kayong tumigil sa pag-aaway? Mahigit 10 taon bago nakauwi ang kuya natin, tapos puro pag-aaway lang ang ginagawa niyo. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang ilong, at hindi ito tumigil. Nagmamadaling tumayo si Samagum at inalalayan siya. Anong problema? Napatingin din ang dalawa niyang nakababatang kapatid sa tindi ng pag-aalala. Sakalang malinaw na naramdaman ni Samagum kung gaano katindi ang yin energy sa loob ng katawan ng kanyang kapatid. Biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Agad siyang humarap sa kanyang mga kapatid. Dinala niyo ba siya sa doktor? Ano ang naging diagnosis? Sabi ni Ho, napuntahan na namin ang halos lahat ng magagaling na doktor sa rehiyong ito, pero walang sinuman sa kanila ang makapagpaliwanag sa dahilan. Ang tanging tumugma sa sinabi mo ay ang pamumutla niya ay talagang sanhi ng yin energy. Pinilit ng kapatid nila na tiisin ito at sinabing ayos lang siya, na kaya pa niyang lumaban. Pinapanood siyang buksan ang pinto at lumabas, natahimik ang lahat sa loob ng kwarto. Mahinang sinabi ni Ho, umalis kami sa ating bayan at lumipat dito dahil may isang doktor sa lugar na ito. Mukhang nawalan na ng pag-asa si Ho Hyun. Tumagal lang si Jong ng ganito dahil sa gamot na nagpapanumbalik ng yang energy. Mabilis na nagtanong, sinabi ba ng doktor na may paraan para mapagaling siya? Umiling si Ho. Hindi nga namin alam kung mapapagaling pa siya. Sabi lang ng doktor na pwedeng maibsan ang mga sintomas, pero mangangailangan ito ng malaking pera. Kung hindi dahil sa kinikita ni Ho Hyun, wala sana kaming kahit katiting na pag-asa. Kaya wala akong karapatang sisihin siya. Tahimik na tiningnan ni Samagum ang lahat ng nasa harap niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, gumawa siya ng matibay na desisyon. Dahil nakabalik na siya, babawi siya sa lahat ng dinanas nilang paghihirap sa mga nagdaang taon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Siyempre, may karapatan ka. Walang kuya ang tatayo lang at papanoorin ang nakababata niyang kapatid na tahakin ang maling landas. Ang walang karapatang magsalita rito ay ako. Ako ang nagkulang sa inyong lahat. Huwag na kayong mag-alala sa pera. Bukas, dadalhin natin si Jong para makita ang doktor na yon. Nang marinig ito, pinilit ni Ho na pakalmahin ang sarili at sinabing, Kuya, sigurado akong pagod ka rin. Magpahinga ka ng maayos ngayong gabi. Pagkatapos noon, umalis siya kasama si Ho Hyun. Tinignan ni Chelo ang likod ni Samagum, kinuha ang kanyang baso, at ininom ito ng isang lagukan. Pagkatapos ay sinalinan niya muli ng isa pang baso si Samagum. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana nagdala na ako ng mga gamit natin. Nagtanong si Samagum, nagdala ng ano? Sabi ni Chelo, yung mga gamit mula sa mga bandido. Nakaipon sila ng malaking yaman sa paglipas ng mga taon. Kapitan, noon, sinabi mo sa akin na huwag kukunin ang perang iyon. Sabi mo, pag-aari iyon ng mga bihag at kailangan nating ipadala sa mga pamilya ng mga namatay na bantay at mga ngalakal. Tahimik na sinabi ni Samagum. Sa totoo lang, ayoko talagang galawin ang pera nila. Nagkibit balikat na lang si Chelo. Nasa sayo yan, Kapitan. Bukod pa rito, ang ibang mga gamit na nakuha natin doon ay sobra-sobra na kung ibebenta natin. Pagkatapos ay nagtanong si Chelo, Kapitan, anong tingin mo sa kalagayan ng kapatid mo? Malungkot na nagbuhos ng inumin si Samagum, sunod-sunod na baso. Hindi ako doktor. Ngunit ang balanse sa loob ng katawan ni Jong ay tuluyan ng nasira. Sobrang laki na ng yin energy na yon. Sabi ni Chelo, hindi ba pwedeng maglipat na lang tayo ng yang energy sa kanya? Gamit ang kinatin, posibleng magawa yon. Di ba? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Samagum. Hindi yan ganoon kasimple. Sinubukan ko na kanina. Wala itong naging epekto. Parang hindi ko man lang mahanap ang mga meridian niya para makapagpadaloy ng enerhiya. Nagulat si Chelo. Talagang pwedeng mangyari ang ganoon? Mahinang sinabi ni Samagum. Kung hahayaan natin si Jong ng ganito, hindi na siya tatagal. Kinaumagahan, dinala si Samagum ng mga kapatid niya sa lugar kung saan nagpapagamot ang kanilang kapatid na babae. Pero nang makita nila ang eksena sa harap nila, natigilan silang lahat. Puno ng tao ang klinika mula harap hanggang likod. Nabalitaan nilang napakagaling daw ng doktor dito, kaya nagmadali silang pumunta ng maaga. Pero kahit paano, punong-puno pa rin ng tao ang lugar. Sabi sa kanila ni Ho Hyun, sikat siya sa lugar na ito. Pagkatapos, sinabihan niya silang maghintay kung nasaan sila at mag-isang naglakad palapit. Di nagtagal ay nilapitan ni Ho Hyun ang matipunong lalaki na nagpapanatili ng kaayusan at magalang na bumati sa kanila. Magandang umaga, mga kuya. Agad na nagmukhang naguguluhan si Chelo. Sino ang mga lalaking yon? Sumagot si Ho. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan dito. Kumunot ang noo ni Chelo. Kaya ba kasama nila si Ho Hyun? Bakit siya nagpapakumbaba ng ganyan?
Inis na sinabi ni Ho. Isa lang siyang pipitsugin na walang pangalan. Nang marinig iyon, biglang natawa si Chelu. Ayos lang din yan. Kailangang magsimula ng lahat sa umpisa. Maya-maya pa, lumingon si Ho Hyun at kinawayan siya. Nakausap ko na sila. Pasok na kayo. Nagsisimula ng magustuhan ng lubusan ni Chelu ang batang ito. Hindi na masama. Maaasahan din pala siya. Tara na, boss. Pagkatapos ay dumaan ang grupo sa naghihintay na mga tao at dumiretso sa loob ng klinika. Lumingon sa paligid si Samagum at napansin na hindi lang maraming pasyente ang lugar. Marami rin itong mga doktor. Kahit si Ho ay hindi mapigilang humanga. Nakapaglakbay na siya kasama ng mga karaban ng mga ngalakal noon, pero wala pa siyang nakitang klinikang mas malaki rito. Nang una akong pumunta rito, isang kwarto lang at isang doktor na nagdangalang Soma ang mayroon dito. Hindi ko inakalang lalaki ito ng ganito sa loob lang ng ilang taon. Mukhang sabik na sabik si Chelu. Ang ganito kalaking klinika ay malamang na hindi pinatatakbo ng isang walang silbing peking doktor, pero hindi makapagpahinga ng maluwag si Samagum. Dahil kung kahit ang ganitong doktor ay hindi mailigtas ang kapatid niya, ibig sabihin ay talagang malubha na ang sitwasyon. Pagsapit noon, lumapit na si Ho Hyun sa isa sa mga doktor, na siyang naunang bumati sa kanya. Hindi mo araw ng check-up mayon, di ba? Sa hitsura nito, halatang kilala ng doktor si Ho Hyun. Tahimik na sinabi ni Ho Hyun may nagbago. Pakisabihan naman po siya para sa amin. Tumango ang doktor. Kung gayon ay maghintay po muna kayo sa loob sandali. Maya-maya pa, iginya na sina Samagum at ang iba pa sa isang kwarto. Hindi nagtagal, isang doktor ang pumasok. Hindi pa dapat ubos ang gamot na inireseta ko noong nakaraan. Lumalaba ang kalagayan niya. Habang nagsasalita, nilapitan niya si Samajong at mainat itong sinuri. Mabilis na nagpaliwanag si Ho Hyun, hindi po ganoon. Gusto lang po kayong makilala ng kuya ko, kaya napaaga kami. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ho Hyun ang dalawang panig. Ngumiti ang doktor at sinabing ilang taon na niya silang kilala, pero hindi niya inakalang may kuya pala sila. Tiningnan ni Samagum ang doktor at maganda naman ang unang naging impresyon niya. Mukhang mapagpakumbaba at kalmado ang lalaki. Gayunpaman, napansin din ni Samagum na ang doktor na ito ay may kasanayan pala sa martial arts. Kasabay nito, naramdaman din yon ni Chelu. Bahagyang naging matalas ang mga mata ng dalawang lalaki dahil ang mga taon ng pagdanak ng dugo ay nagsanay sa kanila na laging maging alerto. Magalang na kinausap ni Samagum ang doktor. Maraming taon akong nawala sa malayo. Nalaman ko lang na may sakit ang kapatid ko pagbalik ko. Kaya salamat sa pag-aalaga sa kanya sa lahat ng panahong ito. Mabilis na ikinaway ng doktor ang kanyang kamay ng nakangiti. Maging tungkulin man bilang doktor o bayad na serbisyo, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Matapos iyon, nagsimulang suriin ng doktor ang pulso ni Samajong. Laging bumabagabag sa isipan ko ang sakit ng kapatid mo. Pati sa sarili ko'y tinatanong ko kung hindi ba sapat ang aking kasanayan o kung hindi maganda ang mga halamang gamot na ginamit ko at ang panggagamot na ibinibigay ko ay nagpapabagal lamang sa sakit. Ang layunin nito ay maiwasan ang pinakamalalang posibleng mangyari. Nanigas ang ekspresyon ni Samagum. Sa pinakamalalang posibleng mangyari, ibig mong sabihin malalagay sa panganib ang buhay niya. Tumango ang doktor. May magandang epekto naman ang mga halamang gamot na ibinigay ko sa kanya noon, kaya naisip ko na kung makakagamit tayo ng mga halamang gamot na may mas mataas na kalidad, baka may tunay ng pag-asa na gumaling siya. Agad na nagtanong si Samagum. Anong mga halamang gamot ang kailangan natin? Sabi ng doktor, gumagamit ako ng mga halamang gamot na mayaman sa yang energy para balansihin ang yin energy sa loob ng katawan niya. Ang pinakapangunahing sangkap ay ang Fire Spirit Grass. Kung makakakuha tayo ng 1,000-year Fire Spirit Grass, iyon ang pinakamagandang opsyon. Pero kung isa sa alang-alang ang presyo nito, halos imposible na itong makuha. Bukod dyan, kakailanganin din natin ng Airai Blue Pure Oil, nagtanong si Samagum. May stock ba nito ang klinika ng Chongshim? Mabilis na ikinaway ng doktor ang kanyang kamay. Paano magkakaroon ang ganitong lugar ng maalamat na gamot na gaya niyan? Kahit ang mga martial artist ay magpapatayan para riyan kung alam lang nila kung saan iyon mahahanap. Gayunpaman, narinig niyo na ba ang Water Dragon Merchant Guild? Biglang nagtanong si Ho. Ibig mo bang sabihin, isa sa pinakamalalaking samahan ng mga mangangalakal sa Central Plains? Tumango ang doktor. Hindi pa nagtatagal, dinapuan ng malaria ang anak ng tagapangulo ng Water Dragon Merchant Guild. Nang oras na yon, inilabas ng tagapangulo ang halamang gamot na yon. Agad na nagtanong si Samagum, Doktor, ginamit niyo ba yon noon? Mabilis na umiling ang doktor. Kung ginamit ko ang ganyang klaseng maalamat na gamot para lang lunasan ang malaria, pagtatawanan ako ng lahat ng manggagamot sa ilalim ng kalangitan. Matapos kong sabihin na hindi na yon kailangan, pabirong sinabi ng tagapangulo na maibebenta yon ng hindi bababa sa 300 tile ng ginto. Agad na natulala si Ho Hyun at Hoa dahil hindi pa sila nakakakita ng ganoon karaming pera sa buong buhay nila. Ipinikit din ni Samajong ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Tahimik na kinwenta ni Chelu ang perang dala niya at napagtantong malayong-malayo iyon para maging sapat. Saka siya bumulong, kung ibebenta natin ang bagay na yon, baka pwede. Sinamaan siya ng tingin ni Samagum. Hindi ba't ibubunyag na naman ng lalaking ito ang tungkol sa masamang budha na yon?
Kaya mabilis na sinabi ni Samagum sa lahat, noong nagtatrabaho pa ako bilang mersenaryo, nagkataong nakahanap ako ng isang luminous pearl. Nabalitaan kong nagkakahalaga ito ng 400 tile ng ginto. Muling nagulat sina Ho Hyun at Ho, pero agad din nilang napagtanto na baka talagang mailigtas na ang kanilang kapatid. Pagkatapos nyon, lumingon si Samagum sa doktor at nagtanong, pwede mo ba akong tulungang mag-ayos ng pakikipagkita sa tagapangulo ng Water Dragon Merchant Guild? Tumango ang doktor. Kukontakin ko na sila agad. Kinabukasan, nakipagkita sina Samagum at ang iba pa sa tagapangulo ng Water Dragon Merchant Guild, pero ayaw ibenta ng lalaki ang Sky Blue Pure Oil. Kaagad na naging malamig ang mga mata ni Samagum at Chelu. Anong sinabi mo? Nanatiling walang emosyon ang tagapangulo. Walang balak ang aming samahan na ibenta sa inyo ang Sky Blue Pure Oil. Pinigilan ni Samagum ang kanyang emosyon at nagtanong, maaari ko bang malaman kung bakit? May pagkakaganib na tinitigan ng tagapangulo ang luminous pearl sa ibabaw ng mesa. Dahil hindi ito sapat para mabayaran ang halaga nito, naging matalim ang tingin ni Samagum. Maaari mo muna itong ipasuri kung gusto mo, pero umiling ang tagapangulo. Hindi iyan ang problema. Dahil nakaya kong maging tagapangulo, kahit papaano ay may ganyan din akong kakayahang humusga. Ang luminous pearl na ito ay siguradong may mataas na grado, at napakaganda ng kalidad nito. Sa totoo lang, sinabihan ko nga ang manggagamot na handa ko itong ibenta sa halagang 300 tile ng ginto. Pero sa simula pa lang, hindi ko talaga binalak na isuko ito. Hindi ba sinabi sa inyo ng manggagamot kung bakit ko ito inilabas noon? Sabi ni Samagum, narinig kong nagkamalarya ang anak mo, kaya inilabas mo iyon. Tumango ang tagapangulo. Tama. At iyon ang pinakamahirap na uri para gamutin. Wala na akong ibang pagpipilian. Ang Sky Blue Pure Oil ay isang maalamat na gamot. Sinasabi nila na kaya nitong buhayin kahit ang mga patay. Kapag nalaman ng mundo sa labas na nasa akin ito, agad akong magiging target ng buong mundo ng martial arts. Kaya naman pinanatili kong mahigpit na lihim ang pagkakaroon nito. Pinasumpa ko pa nga ang manggagamot na ililihim ito matapos ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Siguradong may isang malubhang may sakit sa iyong pamilya. Tama, hindi basta-basta sumisira sa pangako ang manggagamot na yon. Sa pagkakakilala ko sa kanya, siguradong naghahanap siya ng paraan para iligtas ang isang pasyenteng kritikal ang kondisyon. Dahil kumalat na ang impormasyon, wala akong pagpipilian kundi harapin ang usaping ito. Kaya ang kasalukuyang halaga nito ay 500 tile ng ginto. Hindi makapagsalita si Samagum. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, gusto lang pala ng lalaking taasan ang presyo. Sasagutin ng luminous pearl ang 300 tile kasama ang karagdagang 100 tile bilang parusa sa pagsira ng lihim at isa pang 100 tile para sa apurahang pangangailangan. Bago pa makapagsalita si Samagum, sumabog na sa galit si Chelu. Matanda, nawawala na ba ang isip mo? Gusto mong pustahan? Kaya kung wasakin ang buong lugar na ito, pinigilan ni Samagum si Chelu. Tama na. Tigilan mo na ang pagsubok na daanin sa dahas ang lahat ng bagay. Saka siya tahimik na nagtanong, Chelu, magkano pa ba ang natitirang pera natin? Sumagot si Chelu, mula sa nadala natin noong umalis tayo, nasa 120 tile. Narinig iyon ni Samagum at lumingon pabalik sa chairman. Kung gayon, magdadagdag pa kami ng 100 tile. Kailangan pa rin namin ng pondo para makaraos. Sabi mo magaling kang kumilatis ng tao. Kung ganoon, sa paningin mo, anong klaseng tao kami? Matalim na tinitigan ng chairman si Samagum. Ang binatang ito ay tila isang taong gumapang mula sa dagat ng dugo. Mahinahong sinabi ni Samagum. Magaling kang kumilatis, chairman. Galing mismo kami sa kultong demonyo. Hindi pa nagtatagal, tinalikuran ko na ang buhay na yon. Ipinangako ko sa sarili ko na mamumuhay ako ng tahimik at normal kasama ang pamilya ko. Pero ngayon, namamatay na ang pamilya ko. Kaya sabihin mo sa akin, tingin mo ba tutuparin ko pa rin ang pangakong iyon? Nang sandaling iyon, parang lawin na tumitig ang chairman kay Samagum. Sa lahat ng taon niya ng karanasan sa pagkilatis ng tao, nakakasiguro siya. Hindi nagsisinungaling si Samagum. Sa wakas, pumayag ang chairman. CJ, pero bilang kapalit, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay mamaya. Tumango si Samagum, sumasang-ayon sa kasunduan. Paglubog ng araw, pumasok sina Samagum at Chelu sa isang kagubatan, nagsindi ng apoy, at kumain. Nag-uusok pa rin sa galit si Chelu. Ang walang hiyang iyon. Kung nangyari ito noon, biniyak ko na sana ang mga ulo nila. Saka siya tumingin kay Samagum at nagtanong, bakit hindi tayo bumalik ngayon din at kunin na lang ito ng sapilitan? Pabalang na sumagot sa kanya si Samagum. Gusto mong madungisan ng dugo ang gamot ng kapatid ko. Pinag-isipang mabuti ni Chelu at napagtantong may punto nga si Samagum. Nagpatuloy si Samagum. Noon, wala tayong pagpipilian, at ang mga taong pinatay natin ay pawang mga basura mula sa demonic path. Pinaslang din natin ang isa-0 dakilang master para lang pag-isahin ang kultong demonyo. Pero ngayong iniwan na natin ang mundong iyon, kailangan din nating bitiwan ang mga lumang nakasanayan. Bukod pa roon, ang sentral na kapatagan ay umiikot sa mundo ng martial arts at sa mga dakilang angkan. Mula ngayon, kailangan nating sundin ang kanilang mga patakaran. Kapag napagaling ko na ang kapatid ko, maghahanap ako ng marangal na trabaho at kikita ng tapat na kabuhayan.
Baka sakaling sa wakas ay makapagpahinga na ng mapayapa si ina. Sa totoo lang, Chelu, pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Hindi kita pipiliting manatili. Agad na nainis si Chelu. Boss, alam mo ba kung gaano kalaki ang binayaran natin para makatakas sa impyernong iyon? Hindi ako basta-basta aalis ngayon. At saka, lahat ng nangyayari ngayon ay patuloy na nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Biglang lumingon si Chelu sa kanyang likuran. Inangat din ni Samagum ang kanyang mga mata at lumingon sa likod. Umalpas ang alikabok sa di kalayuan habang umabot sa kanilang mga tainga ang tunog ng humahagibis na mga kabayo. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga nakakabayo ang lumitaw sa kanilang harapan. Sa kanila pinalibutan sina Samagum at Chelu mula sa lahat ng direksyon. Nagbuntong hininga si Samagum. Siyempre, hindi magiging maayos ang lahat. Si Chelu naman ay may pananabik na tumingin sa paligid. Isang maton sa unahan ang may dalang pana at mumisig ng nakakaloko. Muntik na namin kayong maiwala. Mabilis din kayong tumakbo, kalmadong nagtanong si Samagum. Kaya sinusundan niyo pala kami sa buong oras na ito. Malamig na sinabi ng pinuno, tama na ang satsat. Ibigay niyo ang nakuha niyo mula sa Water Dragon Merchant Guild. Naging malamig ang tingin ni Samagum. Ang guild, sabi niya ililihim niya ito. Mukhang walang kwenta ang kanyang salita. Umalis na kayo ngayon at pwede kong kalimutan na nangyari ito. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat ng nasa paligid nila. Inakala nilang lahat na walang ideya si Samagum kung sino ang binabangga niya. Nagpakita ng masamang ngiti si Chelu. Tutal lahat naman kayo mamamatay na rin, pwede bang sabihin niyo muna kung saang organisasyon kayo galing? Sinulyapan ni Samagum si Chelu pero wala siyang sinabi. Isang hamak na maton ang nagmalaki at nagsabing, siguro naman narinig niyo na ang Thousand Slayer. Tama, kami ang mga piling tao ng Thousand Slayer. Agad na sumigaw ang boss sa likuran nila, isara mo ang bibig mo. Kinutkot ni Chelu ang tenga niya dahil sa pagkabagot. Hindi mo ba pwedeng hayaan man lang siyang matapos? Sumabog sa galit ang pinuno. Nang angahas kang kutyain ako. Lahat, sumugod. Pilitin silang magmakaawa sa kamatayan. Tumingin si Chelu kay Samagum at walang magawang idinipa ang kanyang mga kamay. Binalaan ko na siya, kung hindi siya makikinig, kasalanan na niya yon. Patuloy na mayabang na sumisigaw ang pinuno ng mga tulisan, at nagbabantang dudukitin ang kanilang mga mata. Itinaas din ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sandata, naghihintay na lang sa utos ng kanilang boss. Pagkakita nito, agad na nanabik si Cholu. Sige, laban na. Pero sa sandaling iyon, sinabihan siya ni Samagum na maghintay. Lito na lumingon si Cholu at sinundan ang direksyong itinuturo ni Samagum. Isang babaeng may nakakatakot na presensya ang naglalakad palabas ng kakahuyan kasama ang dalawang tauhan. Nagulat din si Cholu. Hindi niya inaasahang may makakasalubong sila sa kakahuyan. Sa ganitong kalalim na ang gabi, lumapit ang babae sa kanila at nagtanong, kailangan niyo ba ng tulong? Sa tingin niya, minalas lang sina Samagum at Chelhu at kasalukuyang ninanakawan ng mga bandido. Gayunpaman, na-curious si Samagum kung sino sila dahil naramdaman niyang hindi pangkaraniwan ang kanilang martial arts. Sinabihan niya ang babae na ang mga lalaki sa harap nila ay mga sigalang mula sa lungsod. Gumamit si Chelu ng sound transmission. Kapitan, mukhang magagaling sila. Alam ni Samagum na sapat na ang mga taong ito para harapin ang mga siga, at ang totoong malakas ay ang babaeng iyon. Pero sa ngayon, walang gana si Samagum na humanap pa ng dagdag na gulo. Sa sandaling iyon, mahinang nagulat ang isa sa mga tauhan ng babae, Miss, mukhang pinalibutan na rin tayo ng mga sigang ito. Naglakas loob pa silang iparating sa atin ang intensyon nilang pumatay. Tiningnan ng babae ang leader at malamig na sinabi, umalis na kayo ngayon at palalampasin ko ang lahat ng nangyari bago ito. Nag-ingat ang leader na baka mula sa isang makapangyarihang pamilya ang babae, pero sa ngayon, mas mahalaga ang gamot kaysa sa anumang bagay. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, patayin silang lahat. Walang ititirang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumugod ang bawat sigang nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang binunot ng isa sa mga tauhan ng babae ang kanyang espada. Sa sumunod na saglit, lumitaw ang kanyang figura sa gitna ng karamihan. Sabay-sabay na sumabog ang hindi mabilang na kislap ng liwanag mula sa espada. Pagsayad sa lupa ng kaluban na itinapon niya, tapos na ang laban. Ang bawat sigang nakapaligid sa kanila ay tuluyan ng nanahimik habang buhay. Hindi mapigilan ni Cielo na purihin siya. Hindi masama, ngunit nanlaki ang mga mata ng leader sa takot. Agad niyang napagtanto na nakabangga siya ng taong mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Mabilis siyang tumalon mula sa kanyang kabayo, sinusubukang umatake muna bago pa makabuelo ang lalaki. Sa sandaling magkasalpukan ng dalawa, umalingaw sa hangin ang matalim na tunog ng espada. Kalmadong sinabi ng lalaki, kung tinanggap mo lang sana kanina ang awa ng aking binibini, baka nabuhay ka pa. Gayunpaman, hindi rin masamang ibanat-banat ng kaunti ang aking mga buto. Nang marinig ito, lalo pang nagalit ang leader at muling sumugod sa kanya. Nang saksakin siya ng espada ng leader, bahagyang gumalaw ang lalaki at madali itong nailagan. Ayaw sumuko, buong lakas na iwinasiwas ng leader ang kanyang espada patagilid, ngunit tila pinaglalaruan lang siya ng lalaki, at naiwasan ito sa pamamagitan lang ng magaan na paggalaw.
Pagkatapos ay pinilipit niya ang kanyang pulso, lumingon na may isang hiwa, at pinatay ang leader noon din. Agad siyang pinuri ng isa pang lalaki. Gaya ng inaasahan sa'yo, boss. Napakadali mong inasikaso yon. Kaya anong gagawin natin sa mga bihag na ito? Pagkatapos mamatay ng ilan sa kanila, kusa nang ibinaba ng mga natira ang kanilang mga sandata. Sinabi ng lalaki, sabi ng aking binibini ay pagbigyan sila. Kung hindi, kinatay ko na sana silang lahat, nang makitang tapos na ang lahat. Pinagdikit ni Samagum ang kanyang mga kamao at sinabi, salamat sa inyong lahat sa pagligtas sa amin. Simpleng sinabi ng babae, natural lang iyon. Sinumang makakakita nito ay hindi lang tatayo at manonood. Dapat ay maayos na nagpasalamat si Samagum sa pagligtas nila sa buhay niya, ngunit masyadong apurahan ang sitwasyon ng kanyang kapatid para mag-aksaya pa siya ng oras. Mabilis na sinabi ng babae, hindi na kailangang isapuso ang ganito kaliit na bagay. Kami na ang bahala sa mga sigang ito. Muling nagpasalamat si Samagum sa kanya. Bago umalis, lumingon siya at sinabi, ang pangalan ko ay Samagum. Kung may pagkakataon man, babayaran ko ang kabutihang ito. Hindi mapigilan ni Chalu na bumulong, boss, hindi ba medyo nakakailang pakinggan yon? Agad siyang sinabihan ni Samagam na manahimik. Gayunpaman, nadama ng dalawang bantay sa tabi ng babae na medyo bastos ang dalawa. Dahil sila ang nag-umpisa ng gulong ito, dapat ay nilinis muna nila ito bago umalis. Umiti lang ang babae at sinabi, pero nagpasalamat naman sila sa akin ng maayos. Pagkatapos, isang biglaang realisasyon ang kumislap sa kanyang mga mata. Nang makitang nagbago ang kanyang ekspresyon, mabilis na nagtanong ang isa sa mga lalaki, ano yon? Tahimik na nagsalita ang babae. Wala ba sa inyong nakapansin? Ang dalawang lalaking iyon ay hindi natakot kahit kaunti mula umpisa hanggang dulo. Wala man lang bakas ng takot sa kanila. Naging walang pakialam sila sa buong oras na parang hindi man lang karapat-dapat pagtuunan ng pansin ang mga sigang iyon. At kung sila ay mga ordinaryong tao, hindi nila kayang panooring mamatay ang ganoon karaming tao nang walang reaksyon. Pero ang dalawang iyon ay parang nakatayo lang sa gilid at nanonood ng palabas. Pagkatapos niyang magsalita, parehong gulat na napatingin ang dalawang lalaki sa direksyon kung saan umalis sina Samagum at Cholu. Pagsapit ng umaga, sa wakas ay bumalik na sina Samagum at Cholu sa Chongshim Clinic. Nang marinig ng doktor na bumalik na si Samagum, nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang trabaho at lumapit. Tinanggal ni Samagum ang kanyang balot at sinabi, buti na lang, ligtas nating naiuwi ang gamot. Sinasabi pa rin ng doktor na dapat ay sumama siya sa kanila, ngunit mabilis itong kinawayan ni Samagum para iwaksi. Pakiusap, huwag mong sabihin yan. Pagkatapos ay tinanong ng doktor kung nasaan si Samajang, at sumagot si Samagum, malapit na sila dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Samagum na tila may mahalagang sasabihin ang doktor. Kaya sinabi niya, dahil nandito na ang gamot ngayon, maaari na nating simulan ang panggagamot kailanman maging maginhawa para sa iyo. Mabilis na kinaway ng doktor ang kanyang kamay. Sa tingin ko ay nagkamali ka ng intindi. Ang dahilan kung bakit hindi ako sumama sa iyo sa Merchant Guild ay dahil may dumating mula sa aking pangunahing tahanan. Narinig mo na ba ang Divine Healer Clan? Bakas ang pagkagulat ni Samagon. Ibig mong sabihin, ang Longevity Healer Clan na sinasabing kayang buhayin muli ang mga patay. Alam kong hindi ka ordinaryong doktor sa paraan ng panggagamot mo sa kapatid ko, pero mahirap pa rin itong paniwalaan. Mukhang medyo nahiya ang doktor sa papuri. Pinapanatili ko lang ang kanyang kondisyon. Medyo kakaiba ang sakit ng iyong kapatid. Sa nakalipas na ilang taon, maraming beses akong kumonsulta sa pangunahing tahanan at nagpakita sila ng matinding interes sa kanyang kaso. Ngunit sa mga nagdaang taon, sinalanta ng salot ang Central Plains, kaya wala talaga silang maipadalang kahit sino. Nang marinig na may pag-asa pa, agad nang umiti si Samagum. Kaya may darating na manggagamot mula sa inyong pamilya. Tumango ang doktor. Nagkataong mapapadaan siya at mananatili sa Chongsin Clinic ng maikling panahon. Isa siya sa pinakamagagaling na manggagamot sa angkan. Matapos marinig ang tiyak na sagot na iyon, ang tensyong bumabalot sa puso ni Samagum ay bahagya ring lumuwag. Mabilis siyang yumuko sa doktor bilang pasasalamat. Masyadong malaki ang pabor na ito. Sabi ng doktor, pero hindi ko masabi ng tiyak kung kailan siya darating. Agad na sumagot si Samagum, ayos lang yon. Basta't gumaling lang ang kapatid ko, handa akong maghintay kahit ilang araw pa. Matapos sabihin na may darating mula sa kanilang pangunahing tahanan, tila may gusto pang sabihin ang mga doktor. Mabilis na nagtanong si Samagum, may iba pa bang problema? Pero kumaway lang ang doktor at sinabing wala yon, sabay sabilin na mag-ugnayan na lang sila. Pagkatapos nun, umuwi na sina Samagum at Chelu. Nagluluto si Samajong ng ilang simpleng lutong bahay, at ang ganitong uri ng buhay ang matagal nang inaasam ni Samagum. Pagkatapos, tiningnan ni Samagum si Ho Hyun at tinanong kung ano ang plano niyang gawin sa hinaharap. Habang nagsasandok ng kanin, sinabi ni Ho, balak kong pumunta at tingnan ang Wuxi. Kung pupunta ako sa Wuxi, medyo malayo nga ito sa Hangzhou kung nasaan tayo ngayon. Pero maliban na lang kung may mangyari, makakauwi naman siguro ako tuwing ikalawang linggo. Tapos tiningnan ni Samagum si Hoa at nagtanong, balak mo bang magpatuloy sa pagtatrabaho sa escort agency? Dati, nakabalik lang ako pagkatapos ng mahigit 10 taon sa ganyang linya ng trabaho. Mapait nang umiti si Ho.
Pero kung hindi ko gagawin to, ano pa bang pwede kong gawin? Nagsimula ako sa trabahong to noong 17 ako, at 5 taon ko na itong ginagawa. Walang makakasiguro kung anong mangyayari sa hinaharap. Isa pa, mas maganda ang sahod doon kumpara sa ibang lugar. Sabi ni Samagum, nakaipon ako ng pera sa paglipas ng mga taon. Kahit tumigil ka sa pagiging escort guard, makakaraos pa rin tayo. Natigilan si Ho nang marinig niya yon. Pero hindi ba't sinabi mo na naubos lahat ng pera sa gamot? Hindi maintindihan ni Samagum kung saan niya narinig yon. Tapos agad niyang napagtanto ang nangyari at lumingon para tingnan si Chelu. Biglang nahiya si Chelu na nakikinig lang sa tabi. Ang dami kasi nilang itinanong na personal na bagay sa akin kanina. Naguguluhang tanong ni Ho. Kaya, Kuya Chelu, may tinatago ka ba sa amin? Sabi ni Samagum, kahit na may natitira pa tayong pera, wala naman akong ibang paggagamitan nito ngayon. Baka pwede tayong bumili ng sakahan o kaya ay magtayo ng sarili nating maliit na negosyo. Nagsalita si Ho Hyun mula sa tabi. Boto ako sa pagtatayo ng sarili nating negosyo. Tutulong pa ako sa paghahanap ng magandang pwesto. Pagkasabi niya noon, tumawa si Chelu. Kaya rin ba yon ng isang miyembro ng Dongsim Society? Agad na nainis si Ho Hyun sa panunuya niya. Baka hindi halata, pero may impluwensya rin ako rito, sabi niya. Walang magawang sinabi ni Ho, bakit ba nagmamadali kayo? Kailangan pa nating makita kung paano mapupunta ang paggamot kay Jong mamaya. Inilapag sa lamesa ang 2 simpleng lutong bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 10 taon, sa wakas ay sama-samang naupo ang pamilya para sa isang maayos na salusalo. Matapos marinig ang usapan nila, sinabi ni Samajong, pwede naman nating unti-untiin pag-isipan yan. Kumain muna tayo. Tiningnan ni Samagum sina Ho Hyun at Ho. Dapat pag-isipan nyo itong mabuti. Ang natitira kong pera ay higit pa sa sapat para sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Marahang tumango si Ho, ang mga mata ay puno ng pananabik sa buhay na naghihintay. Pagkatapos kumain, pumunta sina Samagum at Chelu sa syudad. Sa daan, lahat ay nakatingin sa gulat sa malaking katawan ni Chelu, habang si Chelu mismo ay pinagpapawisan na sa init. Kapitan, magpahinga muna tayo. Tumango si Samagum at naglakad patungo sa isang malapit na tindahan ng tsa. Pagkaupo nila, nagtanong si Chelu sa waiter, bigyan mo muna kami ng 2 platito ng siopaw. May alak ba kayo rito? Agad na sumagot ang waiter, pasensya na po, Ginoo. Hindi po kami nagbebenta ng alak. Ikinumpas ni Chelu ang kanyang kamay. Kung ganon dalhin mo na lang yung siopaw. Pagkaalis ng waiter para ihanda ang pagkain, nagtanong si Chelu, Kapitan, ano na ngayon? Kanina pa tayo naghahanap at walang trabahong babagay sa atin. Doon lang napagtanto ni Samagum na pagkatapos mamuhay ng matagal gamit ang talim, hindi pala madaling humanap ng marangal na trabaho. Baka ang pinakamagandang gawin ay magtayo ng maliit na negosyo. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para ilabas si Ho Hyun sa gang at ipasok siya sa isang malinis na trabaho. Ang problema lang ay ang malaking katawan ni Chelu. Kung talagang magbubukas sila ng negosyo, hindi siya pwedeng mambugbog ng mga customer. Awkward na tumawa si Chelu. Hindi ko gagawin yon. Hindi po, Kapitan. Nang dumating ang mga siopaw, sa sobrang gutom ni Chelu ay panay ang pagkiskis niya ng kanyang mga chopstick. Kapitan, kain muna tayo at saka na natin yan pag-isipan. Pagkasabi nun, kumuha si Chelu ng siopaw at nilamon ito, halos maglaway pa. Napansin din ni Samagum na talagang masarap ang mga siopaw, at napakagaling ng pagkatimpla sa palaman nito. Tapos tinanong niya ang waiter sa tabi niya, baboy ba to? Tumango ang waiter. Opo, gawa po ito sa giniling na baboy. Maingat na nag-isip si Samagum. Parehong karne pero ang laki ng pinagkaiba sa lasa. Marahil ay gumagamit ang ibang mga tindahan ng mababang kalidad na karne. Nang marinig yon, buong pagmamalaking sinabi ng waiter, halos wala nang iba pang gumagamit ng karneng tulad ng sa amin. Nagtaka si Samagum. Basta hindi galing sa may sakit na baboy, hindi ba pare-pareho lang ang karne ng baboy? Pero hindi pa rin masyadong maintindihan ni Samagum. Paliwanag ng waiter, ang pinakamahalaga ay magkakaiba ang antas ng husay ng mga matadero. Natural na nagpapabago sa lasa ang paraan ng paghiwa nila sa karne. Maya-maya pa, biglang tumayo si Chelu. Isang matabang baboy ang mabilis na sumusugod papunta sa kanila, pero idiniin ito ni Chelu gamit ang isang kamay at pinuwersang tumigil. Tapos tinapik niya ito ng isang beses at napatay kaagad ito. Maya-maya pa, 3 o 4 na tao ang nagmamadaling lumapit. Pagdating nila, tinanong nila si Chelu kung nasaktan siya. Inilagay ni Chelu ang kanyang mga kamay sa baywang at sinabing, hindi niyo naman ako pagbabayarin dito, di ba? Kayo ang may gawa ng kalat na to. Nagkatinginan ang mga lalaki at mabilis na ikinumpas ang kanilang mga kamay. Hindi po. Masaya lang kaming walang nasaktan. Sa sandaling yon, umalingaw ang boses ng isang matandang lalaki. Mga tanga ba kayong lahat? Nagsimulang pagalitan ng matanda ang 4 na lalaking nabigong hulihin ang baboy. Nanonood lang sina Samagum at Chelu sa tabi, hindi masyadong sigurado sa mga nangyayari. Habang nagtataka pa rin sila, nagmamadaling humingi ng tawad ang 4 na lalaki kina Samagum at Chelu. Lumapit din ang matanda at sinabing talagang pasensya na. Pinatakas ng mga estudyante ko yung baboy. Mabuti na lang at hindi ito nagdulot ng malalang aksidente. Nagtatakang nagtanong si Samagum. Ano ang pinag-aralan nila?
May nagpaliwanag sa tabi niya, ang matanda ay nagmamay-ari ng isang tindahan ng karne. Ang mga lalaking ito ay mga apprentice na nag-aaral sa kanya. Agad naisip ni Samagum ang mga meatball na kanyang kinain. Ginoo, kayo ba mismo ang kumatay sa baboy para sa mga meatball na yon? Sumulyap ang matanda sa karatulan ng tindahan bago tumango. Matapos makuha ang sagot na gusto niya, magalang na nagtanong si Samagum, maaari ba naming masilayan ang inyong tindahan ng karne? Nagtaka ang matanda. Anong titingnan niyo doon? Hindi iyon hardin ng mga bulaklak at hindi iyon magandang tingnan. Sabi ni Samagum, interesado lang kami sa sining ng pagkatay. Nang makitang nagpupumilit siya, pumayag ang matanda. Di nagtagal, nakarating sila sa isang bakuran. Tiningnan ng matanda ang baboy sa lupa, halatang nawala ng masabi. Hindi niya inasahan na mabibigo ang 4 na apprentice na kontrolin ang isang baboy. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga apprentice at nagtanong, bakit sa tingin niyo kayo nabigo at nakawala ang baboy? Sabi ng ilan ay hindi nila natamaan ang gitna ng ulo, habang sinisi naman ng iba ang martilyong dumulas sa pako. Lahat ay may palusot. Bumuntong hininga ang matanda, tiningnan sila na parang wala ng pag-asa. Hindi niyo man lang napagtanto ang pinakamalaking problema. Bago kayo pumalo, dapat munang tiyakin na walang ideya ang hayop sa mangyayari. Pagkasabi niya noon, nagsimulang tumawa ang mga apprentice. Paano malalaman ng hayop na papatay na ito? Nagdala ang matanda ng palanggana ng pagkain ng baboy at agad itong kumain. Matapos iyon, kumuha siya ng martilyo at isang matulis na bakal. Manood kayong mabuti. Idiniin ng matanda ang matulis na bakal mismo sa noo ng baboy, ngunit hindi man lang ito nag-react. Halos hindi makapaniwala ang mga apprentice. Kanina, nagwala ang baboy nang tingnan lang nila ito. Sabi ng matanda, iyon ay dahil wala itong nararamdamang layuning pumatay sa ngayon. Masyadong sensitibo ang mga baboy sa layuning pumatay. Kalokohan. Paano maiintindihan ng hayop ang layuning pumatay? Pero nagpatuloy ang matanda, kahit ang pinakamahinang layuning pumatay ay mararamdaman ng ganito. Habang nagsasalita siya, biglang tumalim ang tingin ng matanda. Agad na tumigil sa pagkain ng baboy at itinaas ang ulo nito, nakatitig sa matulis na bakal sa harap niya. Pati si Chelu ay natigilan dahil totoong naglabas ang matanda ng bakas ng layuning pumatay, pagkatapos ay binawi ito sa isang iglap. Kapitan, isa bang eksperto ang matandang iyon? Umiling si Samagum. Walang bakas ng martial arts training sa kanya. Sinanay lang niya ang sarili hanggang sa kaya niyang pumatay ng baboy nang hindi nito nararamdaman ang layuning pumatay. Inasinta ng matanda ang matulis na bakal sa ulo ng baboy at ibinagsak ang martilyo ng malakas. Lahat sina Samagum, Chelu, at ang mga apprentice ay natigilan. Dahil totoong hindi nanlaban ang baboy, isang palo lang ay natapos ang buhay nito. Gulat na sinabi ni Chelu, Kapitan, nakita mo ba yon? Namatay ito bago pa man makasigaw. Nawalan din ang masabi si Samagum. Matapos iyon, sinabihan ng matanda ang mga apprentice na mabilisang patuluin ang dugo ng baboy. Doon lang tunay na naintindihan ni Samagum at Chelu na bawat propesyon ay may sariling dalubhasa. Sabi ng isang naglilinis sa tabi, walang anak ang matanda kaya naghahanap siya ng makakapagmana ng kanyang sining at mapoprotektahan ang reputasyon ng tindahan ng karne. Agad na nasabik si Chelu. Kapitan, nakakabilib din ang matandang ito. Gusto lang niyang humanap ng kahalili. Tumango si Samagum. Dahil ito ang buong buhay na pinaghirapan ng matanda. Kung iisipin si Master Butey sa Black Dragon Valley, tanyag din ang kwentong iyon. Talaga bang maikukumpara ang dalawang bagay na yon? Kahit aminin ko, pareho silang may nakakabaliw na tibay ng baga at malalakas na boses. Kutob ko na pinili ka ni Master Butey dahil ang pangangatawan mo ay kasing laki rin ang sa kanya. Tiningnan ni Samagum si Chelu. Chelu, bakit hindi na lang natin pamahalaan ang tindahan ng karneng ito? Habang lalo niya itong iniisip, lalo itong nagmumukhang magandang pagpipilian. Agad na nagtanong si Chelu, Kapitan, seryoso ka ba? Tumango si Samagum. Gusto ko ng trabahong maipagmamalaki ko sa mga nakababata kong kapatid. Saka, ilang beses ka nang muntik madulas. Pagkatapos ay tiningnan ni Samagum ang matanda at sinabi, Ginoo, gusto rin naming matutunan ang sining na ito. Agad na tumawa ang matanda. Hindi ba't nakita ninyong dalawa ang ginawa ko kanina kaya akala nyo madali ang trabahong ito? Mabilis na sumagot si Samagum, syempre hindi. Hindi namin yan isipin. Gusto lang naming subukan. Nang makita kung gaano sila kadesidido, pumunta ang matanda sa kulungan at naglabas ng isa pang baboy. Sige, subukan mo muna. Kung gusto niyong pamahalaan ang lugar na ito, kailangan kahit paano'y marunong kayong kumatay. Kinuha ni Samagum ang mga gamit at tiningnan ang matabang baboy na kumakain sa harap niya. Dahan-dahan niyang inasinta ang matulis na bakal sa noo ng baboy. Pero hindi man lang gumalaw ang baboy. Bumagsak ang martilyo na may mahinang kalabog at tumalsik ang dugo. Nagawa ito ni Samagum nang walang kahirap-hirap. Gulat na napatitig ang matanda. Hindi niya kailanman inasahan na ang kasanayang pinaghirapan niyang pag-aralan buong buhay niya ay matututunan ng binatang ito sa isang subok lang. Humarap si Samagum kay Chelu. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo't isabit na yan. Binuhat ni Chelu ang baboy mag-isa. Kahit pa isa itong trabaho na karaniwang nangangailangan ng 3 o 4 na matatangkad na lalaki,
Kaswal niyang idinagdag, ngayong naisip ko, hindi naman natin talaga kailangan ng mga gamit para rito, di ba? Sa mga oras na ito, 2 beses nang ginulat ng mga ito ang matanda, at hindi niya mapigilang magtanong, anong ibig mong sabihin? Diretsong naglakad si Chelu sa kulungan, pumatay ng baboy gamit lang ang mga kamay niya, at binuhat ito pabalik sa harap ng lahat. Doon lang napagtanto ng matanda ang nangyayari. Mga martial artist kayong dalawa, no? Tumango si Samagum. Dati, nagtatakang tanong ng matanda. Kung gayon, bakit niyo gustong gawin ang ganitong klaseng trabaho? Seryosong sumagot si Samagum. Gusto lang naming mamuhay na parang mga normal na tao. Sabi ng matanda, sa inyong mga kakayahan, marami pa kayong ibang trabahong makukuha. Walang magawang sumagot si Samagum. Sinubukan naming maghanap ng ibang trabaho pero walang nangyari. Nang makita ito, napabuntong hininga na lang ang matanda. Mukhang hindi rin naging madali ang buhay ng mga binatang ito. Magalang na pinagsalikop ni Samagham ang mga kamao niya at sinabing, Ginoo, hindi ka namin bibigin. Kanina lang, nagpasya na ang matanda na opisyal na kunin si Samagham bilang apprentice. Nang mapanood niyang hiwain ni Samagham ng malinis at maayos ang bawat parte ng baboy sa unang subok pa lang nito, gumaan ng sobra ang loob ng matanda. Para sa kanya, halos hindi ito kapanipaniwala. Sinabi pa niyang wala na siyang maituturo. Taimtim na yumuko si Samagham. Salamat sa paggabay sa akin, at salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Pero sinabi ng matanda, ako ang dapat na nagpapasalamat sa iyo. Sa wakas, may magpapatuloy na ng sining ko. Ngayon, mapayapa na akong makakapikit. Mabilis na hinawakan ni Samagham ang mga kamay ng matanda. Mahaba pa ang buhay na naghihintay sa inyo, Ginoo. Nilutas niyo rin ang problema ko. Salamat sa inyo, makakapanirahan na ako rito ng tahimik. Sakto naman na pumasok si Cholu na may bitbit na 2 baboy at nagreklamo. Masyadong abala ito. Bakit hindi na lang natin patayin ang mga baboy at ibenta ang karne, Samagum? Napatitig na lang ang matanda nang walang masabi sa naiiritang si Cholu. Mukhang mas mabuting huwag nang bigyan ng kutsilyo ang lalaking ito. Siya na lang ang bahala sa pagbubuhat ng mabibigat. Magaling siya sa pagkatay. Pero pagdating sa maingat at matyagang trabaho, ayaw niyang makialam. Nang marinig iyon, nagmukha pang ipinagmamalaki ni Chelu ang sarili niya. Tama ang matanda. Huwag mo akong pagawin ng mga masiselang bagay, boss. Hindi naman ako magaling sa mga kutsilyo, kaya ikaw na ang bahala sa detalyadong trabaho mula ngayon. Naiwang walang masabi si Samagum, pero sa huli, sumang-ayon na lang din siya. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng sariling trabaho ni Ho, narinig niyang nagbukas si Samagum ng butcher shop sa lungsod, kaya bumisita siya. Kalalabas lang ni Samajong na may hawak na walis. Nang makita niya si Ho, bago pa siya makabati, kinuha agad ni Ho ang walis at duspan mula sa mga kamay niya. Nagpapagaling ka pa. Bakit hindi ka nagpapahinga? Awkward nang umiti si Samajeong at nagpaliwanag, si kuya na ang namamahala sa butcher shop na to. Tinutulungan ko lang siyang maglinis ng kaunti. Hindi naman ito mabigat na trabaho. Ibinaba ni Ho ang balutan niya sa mesa at nagtanong, kumusta ang negosyo? Narinig kong kayo na ang namumuno rito, kaya siguradong opisyal nang nagbukas ang tindahan. Tama ba? Nang mapansin ang reaksyon niya, natigilan si Ho sa gulat. Teka, pumanaw na ang matanda. Kailan pa nangyari yon? Mahinang sinabi ni Samejong. Nung gabing kinuha ni kuya ang pamamahala sa butcher shop. Mapayapang pumanaw ang matanda sa pagtulog niya. Sakto namang lumabas si Samagum na may bitbit na karne at nagtanong, bakit inabot ng ganito katagal ang misyong to? Lumingon si Hoa at nakitang ang kuya niya ang nagsasalita. Nagpaliwanag siya, mabilis namang natapos mismo ang misyon. Pero, kuya, bakit mo naman pinamahalaan ang butcher shop na to? Sikat ang lugar na to. Kung hindi sapat ang kakayahan mo, sisirain mo lang ang magandang pangalan nito. Walang magawang sinabi ni Samagum sa nakababata niyang kapatid na huwag mag-alala. Kinilala na ng matanda ang mga kakayahan niya. Sakto naman, nagmamadaling binuksan ni Hohan ang pinto at sinabi sa lahat, nandito na sila. Mahigpit na hinawakan ni Cholu ang tainga ni Hohyun. Pwede bang tapusin mo ng maayos ang sasabihin mo? Masama pa ring nakatitig si Hohyun kay Cholu nang may paglaban, pero nang sumulyap siya sa napakalaking kamao nito, agad siyang umatras. Tapos mabilis na sinabi ni Hoxiang, nagpadala ng tao ang doktor mula sa Chongshan Clinic. Dumating na raw ang manggagamot mula sa pangunahing bahay. Nang marinig ni Samajeong ang balita, agad siyang nataranta, hindi alam kung may pag-asa pa ba siyang gumaling. Pagtapos magsalita ni Hohayon, hinuhubad na ni Samajeong ang apron niya. Dadalhin na natin si Jong doon ngayon. Mabilis na dumating ang grupo sa Cheongsim Clinic. Pagkakita ni Samagum sa doktor, pinagsalikop niya ang mga kamao niya at nagpasalamat dito. Pumunta agad kami pagkatanggap ng mensahe. Hindi naman kami na late, di ba? Mabilis na sinabi ng doktor, hindi. Gusto rin makita agad ng manggagamot mula sa pangunahing bahay ang pasyente. Tapos ipinakilala niya ang babae sa likod niya. Siya si Huang Yong. Isa siyang manggagamot mula sa pangunahing bahay, at bukod tangi ang kakayahan niya sa panggagamot. Nang makita ng malinaw ni Samagum ang mukha niya, nanigas siya. Hindi niya inasahang siya pala yon. Ngumiti at bumati si Bomyom. Nagkataon na naman. Nagkita tayo ulit.
Tumango rin ang dalawang gwardiya, sa wakas ay naintindihan kung bakit desperadong hinabol ng mga gagong yon si Samagum nung araw na yon. Hindi inasahan ng doktor na magkakilala silang dalawa, kaya gulat siyang napatingin sa kanila. Nagpaliwanag si Samagum, nung nagpunta ako sa Water Dragon Merchant Guild para kunin ang gamot, may nag-target sa akin. Tinulungan ako ng binibining ito na makaalis sa gipit na sitwasyon. Pagkatapos marinig yon, hindi mapigilan ng doktor na mamangha sa kung paano gumagana ang tadhana. Taimtim na nagpasalamat si Samagum kay Huang Yong. Hindi ko pa rin nababayaran ang utang na loob ko sa'yo noong nakaraan, at mukhang magkakautang na naman ako sa'yo. Binaliwala lang ito ni Huang Yong. Ayos lang. Kaya nung araw na yon, nagmamadali ka ng sobra dahil sa may sakit mong kapatid. Tapos humakbang siya palapit at hinawakan ang kamay ni Samajum. Sinabi ni Huang Yong, pakihintay muna sa labas. Susuriin ko muna ang kondisyon niya. Dahil walang magawa, lumabas ang lahat sa pasilyo at nag-aalalang naghintay. Pagkaraan ng kalahating oras, nag-aalalang nagtanong si Chelly, bakit ang tagal naman? Pagtapos niyang magsalita, bumukas ang pinto. Agad na humakbang palapit si Samagoong at nagtanong, kumusta na ang kapatid ko? Sinabi ni Huang Yong, sa ngayon, medyo na-diagnose ko na ang sanhi. Malamang na ipinanganak si Binibining sa Majeong na may Heavenly Yin Divine Meridian. Naniga sa kalituhan ang doktor. Hindi ba't 9 Yin Terminal Meridian yon? Nagpaliwanag si Huang Yong. Magkahawig ang dalawang kondisyon pero hindi sila pareho. Bago ako umalis sa pangunahing bahay, may nakilala akong pasyente na may parehong mga sintomas. Nung una, akala ko rin ito ang Siyam Yin Terminal Meridian. Pero nang mapansin kong may mali, hinalungkat ko ang lahat ng talaan ng angkan. Sa huli, nahanap ko ang mga tala tungkol sa Heavenly Yin Divine Meridian. Sa kasamaang palad, lumipas na ang pinakamagandang oras para sa paggamot ng pasyenteng iyon. Gayunpaman, may epekto ang mga diskarte sa acupuncture ng aming angkan sa Heavenly Yin Divine Meridian. Agad na nabalisa si Chelu. Pero ano? Nakaligtas ba ang isa pang pasyente o hindi? Seryosong sumagot si Huang Yong, ang masasabi ko lang ay gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nang marinig ni Samagum ang mga salitang iyon, labis na nanlumo ang puso niya. Hindi rin mapakali sina Ho Hyun at Chelu sa paghihintay sa huling resulta dahil sinabihan na sila ni Huang Yong ng isang malupit na katotohanan. Hindi nakaligtas ang naunang pasyente sa paggamot. Nang gamutin ko siya, 21 anyos na siya. Matagal nang nanuot sa kanyang mga buto ang enerhiya ng Yin. Para sa isang taong pinanganak na may Heavenly Yin Divine Meridian, ang daloy ng enerhiya ng Yin sa katawan ay mas malakas kumpara sa 9 Yin Terminal Meridian. Umabot lang ng 21 ang pasyenteng iyon dahil nakainom siya ng Jade Clear Stone Milk. Hindi inaasahan ni Samagum na kahit nakainom na ng Jade Clear Stone Milk ay binawian pa rin ito ng buhay. Pagkatapos ng lahat, kasing halaga ng Asaira Blue Pure Oil ang Jade Clear Stone Milk. Napabuntong hininga rin si Huang Yong tungkol dito. Kung nahanap niya kami ng una niyang ininom ang Jade Clear Stone Milk, baka hindi na uwi sa ganoon kalala ang lahat. Nang marinig ito, nagmakaawa si Samagum kay Huang Yong na pagalingin ang kapatid niya kahit anong mangyari. Kahit nakalmadong magsalita si Huang Yong, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Samagum. Maya-maya, 2 oras ang lumipas. Biglang sumenyas ng tahimik si Chelu sa lahat. Pagkatapos ay pinatulog niya si Ho Hyun at tumingin kay Samagum, malinaw na may naramdaman siyang kakaiba. Nakakatakot na dumilim ang mga mata ni Samagum. Hindi niya alam kung nandito ang mga taong ito para sa Asaira Blue Pure Oil o para kay Huang Yong. Ang tanging alam niya lang ay dapat mamatay ang sinumang maglakas loob na antalahin ang paggamot sa kapatid niya. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang dahan-dahang gumagalaw sa hamog. Nang malapit na sila sa kanilang destinasyon, nag-utos ang pinuno sa mahinang boses, ang pangunahing target natin ay ang Asaira Blue Pure Oil. Para naman sa mga tao mula sa Longevity Healer Clan, ang una at pangalawang grupo ang bahala sa likuran. Agad na sumagot ang kanyang mga tauhan. Masusunod. Pero sa sumunod na segundo, isang mapang-asar na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Anong ginagawa ninyong mga daga sa pagtatago rito? Gulat na gulat ang mga nakaitim na lalaki na akmang kikilos na sana. Hindi nila maintindihan kung paano nakalapit si Chelu nang hindi nila napapansin. Ngumisi si Chelu. Sa ganyang suot, namamasyal lang ba kayong mga tanga sa hating gabi? Sumama ng husto ang mukha ng pinuno. Nag-utos siya sa mga tauhan sa tabi niya. Sa inyo na ito. Base sa anyo niya, hindi ang higanting ito ang Samagum na hinahanap nila. Pagkakasabi niya nito, biglang kumilos ng mabilis ang pinuno. Lumundag siya sa ibabaw ng ulo ni Chelu at dumiretso patungo sa destinasyon. Naguguluhang nagtanong ang naiwang nakaitim na lalaki na haharap kay Chelu. Hindi mo siya pipigilan. Mamatay ang kasama mo. Malakas na tumawa si Chelu na parang nakarinig siya ng pinakanakakatawang biro sa mundo. Ang dating pinakamagaling na espada ng demonic path, nasa panganib. Isa talaga yang napakagandang biro. Sa pagkakataong ito, galit na ang mga nakaitim na lalaki sa ugali niya. Pagbabayaran mo ang kayabangan na yan. Pagkatapos ay sinugod nila si Chelu mula sa lahat ng direksyon. Binigyan lang sila ni Chelu ng mapanghamak ng ngiti. Sa sumunod na saglit, sumabog ang kanyang ki, at isang nakakabulag na puting liwanag ang lumamon sa lahat ng nasa paligid niya.
Gulat na napalingon ang pinuno ng mga nakaitim na lalaki. Mukhang napasabak sa gulo ang mga tauhan niya at hindi tatagal. Kailangan niyang mapatay agad ang bastardong si Samagum at makuha ang Acere Blue Pure Oil. Ang lalim yata ng iniisip mo. Anong nasa isip mo? Dahan-dahang lumitaw sa harapan niya ang figura ni Samagum. Gulat na napaatras ang pinuno. Wala siyang ideya kung paano tahimik na nakarating doon si Samagum. Akala niya ay maswerteng nakuha lang ng dalawang lalaki mula sa tindahan ng karne ang Acere Blue Pure Oil, pero malinaw na ngayon na mga halimaw sila. Malamig na nagtanong si Samagum, bakit kayo nandito? Sino ang nagpadala sa inyo? Pero halatang walang balak sumagot ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang espada at direktang sumugod kay Samagum. Bahagyang inihilig ni Samagum ang kanyang ulo at iniwasan ang atake. Nananatiling nakakatakot na kalmado ang kanyang ekspresyon. Kahit sino pa yan, mamatay ang sinumang magtangkang humadlang sa paggamot sa kapatid ko. Sa sumunod na iglap, inipon ni Samagum ang ki sa kanyang mga daliri at hinampas ang pulso ng lalaki. Tumalsik ang espada mula sa kamay ng lalaki. Ibinaling ni Samagum ang mga daliri niya at mabilis na sinalo ang hawakan nito. Sa isang pitik ng kanyang palad, ibinaon niya ang espada pababa at itinarak ang paa ng lalaki sa lupa. Bumagsak sa lupa ang lalaki dahil sa sobrang sakit. Malamig na sinabi ni Samagum, magtatanong ako ulit ng isa pa. Saan kayo nagmula? Nandito ba kayo para sa mga tao mula sa pagamutan o para sa Acere Blue Pure Oil? Pagkarinig niya sa tanong na yon, namutla ang mukha ng nakaitim na lalaki. Mukhang nandito nga talaga siya para sa dalawang bagay na yon. Lalong lumamig ang tingin ni Samagum. Hindi marami ang nakakaalam na nakuha ko ang Acere Blue Pure Oil. Saan mo nalaman ito? Pero nang sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga labi ng nakaitim na lalaki. Sa sumunod na segundo, bumula ang kanyang bibig at sumugsob siya sa lupa. Napakunot noo si Samagum. Kaya pala may laso na nakatago sa bibig ng mga lalaking ito. Nang talikuran niya ang buhay na yon, muntik na niyang makalimutan ang mga ganitong patibong. Sasabihan na sana niya si Chelu na magtira ng ilan na buhay, pero naglalakad na palapit si Chelu. Wala nang nagawa si Samagum kundi pigilan ang kanyang sasabihin. Base sa nakikita niya, siguradong pinatay na ng lalaking ito ang lahat. At sa kailaliman ng kawayanan, nakakalat ang mga bangkay ng mga nakaitim na walang ni isang naiwang humihinga.